Okay, so ngayon sa ating light service dedicated for the healing of life and nature at sa mga gawaing pang-espiritual na kailangan nating tuparin bawat araw, bawat oras, bawat panahon na kailangan sa ating mga buhay na maging malakas ang ating spiritual. Ang panahon ngayon, kailangan talaga ng kalakasan ng spiritual. Ang itong spiritual ay siyang pundasyon sa ating buhay dito sa planeta na ngayon accelerated ang enerhiya. Ibig sabihin ng accelerated yung enerhiya, malakas ang energy ngayon at hindi kayang walang spiritual na pundasyon ang ating buhay. So, ang spiritual na pundasyon ay talagang kailangan. At ito ang pinaka-importanting mensahe ng Advanced Spiritual World galing sa Supreme Master. Ibig sabihin ng Supreme Master na galing sa Panginoon na sikapin ng tao na gustong magtagumpay sa pag-akyat sa kanyang buhay doon sa mas mataas na sektor ng buhay, mas mataas na sektor ng mga taong kasama sa Diyos. Anong ibig sabihin mataas na sektor? Sa English, tawag niyan higher dimension. So, we are not alone. Itong principle ng Dogokan, tatlong principle ng Dogokan, we are not alone. Ang ibig sabihin, talagang we are not alone. Hindi tayo nag-iisa. At yung ebidensya niyan, yung aralin na ibinigay ng Supreme Master na Angels Contacts and Connection. May mga anghel ngayon na matutunghayan sa taong mag-practice ng Angels Contacts and Connection. Makikita talaga sa kanilang mga mata. At mapapatunayan rin nila na yon ay ang mga anghel ng Diyos na ipinadala niya dito sa lupa nang dahil ay talagang makita nila yung enerhiya. Yung enerhiya, ma-perceive nila sa kanilang mga katawan ang mga enerhiya na talagang klaro sa mga kaisipan at hindi lang sa kaisipan, sa maintindihan talaga ng tao na mag-practice ng Angels Contacts and Connection. Kaya ang ibig sabihin ng mga araling ito, kailangan tayong makinig sa divine guidance na ibinigay ng Supreme Master. Ito ay napaka-importanting aralin para sa lahat na gustong umakyat ng buhay sa higher na dimension. At yan rin dahilan na palagi kong sinasabi, the ascension of life into higher dimension. At we have the live broadcast na ginagawa noong nakaraang taon at hindi na masyado ngayon, na ngayon ay talagang napakarami nating mga ginagawa bawat araw at hindi rin mapasok ng schedule natin na makagawa tayo ng live broadcast. But then we are wishing to make more live broadcast for everybody to know the lesson ng kailangan ng talagang mga maintindihan ng bawat isa. Sa mas maraming mga taong makaintindi sa release ng mga aralin ng Advanced Spiritual World, mas lalong maganda. Nang yan ay talagang makatutulong sa karamihang mga taong nangangailangan ng divine guidance. So, yan, ang kailangan na yan, mayroon tayong focus. Bawat isa mayroong focus. Ay ito rin ang mensahe na sinasabi ng Supreme Master na mabigyan natin ng guidance ang mga kapatiran natin na naghahanap ng katotohanan
sa totoong tagumpay sa espiritual. So ngayon talagang kailangan ang pundasyon ng espiritual. At ang espiritual ng pundasyon na ito na kailangan ng bawat tao, itong tinatawag nating angels, contacts, and connection. So, ito ang pinakabagong release ng Advanced Spiritual World na commonly known 72 Spiritual Division or Sun 72 Foundation. Napakalalim ang mga araling ito na kailangan talaga nating buksan ang ating pang-espiritual na kaisipan. Pag hindi natin ito magagawa na mabuksan ang ating pang-espiritual na kaisipan, malabo tayong makaintindi nitong mga enerhiyang gumagalaw ngayon sa ating panahon. At hindi natin maiwasan talaga na napakaraming mga blockages sa buhay at napakaraming mga dapat nating gagawin. Ngunit hindi lang natin ito magagawa nang dahil yun, mga bagay na yun, hindi natin talaga makikita sa ating pagkaunawa. So, kailangan ang inner cultivation. Yung inner cultivation, mga exercises yun na angkop sa pagbukas ng pang-espiritual na mga enerhiya sa katawan. Napakaraming mga espiritual na enerhiya sa katawan, hindi natin magagamit. Ang yun ay mga tulog na enerhiya, dormant energies in your physical body. Kaya kailangan ng inner cultivation upang gisingin ang mga espiritual na enerhiya na magdudulot rin sa pagkabukas ng iyong espiritual na kaalaman. So, ang espiritual na kaalaman ay lubhang kailangan sa panahon ngayon upang maintindihan natin ang mga espiritual na mga bagay na kailangan sa ating kaluluwa upang ang ating mga kaluluwa ay makaakyat sa higher na dimension. Kaya kailangan talaga ang inner cultivation. So, ano ang inner cultivation na kailangan natin? Ang sagot niyan, angels, contacts, and connection. So, sa angels, contacts, and connection, napakaraming mga aralin na angkop or pasok sa angels, contacts, and connection. Kaya, mayroong physical, spiritual fitness na kailangan nating gagawin at dadaan yun lahat sa kalagdaan ng magandang kalusugan. Yung tinatawag nating art of life, kalagdaan yan ng magandang kalusugan. 7 dimensions of the soul, na hindi lang body, mind, soul, and spirit, na ibig sabihin 7 dimensions of the soul, not only the body, mind, soul, and spirit. Kaya advanced spiritual study, may mga bagay na hindi pa natin natutunan nang dahil ay mystical na mga bagay, esoteric ang kanyang karakter, hindi na lantad sa pangkalahatang mga tao. Kaya sikapin rin natin na maintindihan at mahanap ang mga bagay na yon upang ating matutunan. Gaya ng halimbawa na lang itong conscious astral travel. Itong conscious astral travel, lahat ng mga tao, sa sinasabi ko lahat ng mga tao, mag-astral travel lahat ng mga tao. Ngunit hindi lang lahat conscious sa kanilang pag-travel doon sa spiritual na mundo. Sa panahon na matutulog ang physical na katawan, yung kaluluwa ay lumabas sa physical na katawan. At yung journey ng kaluluwa doon sa astral spiritual world. Kaya one of the higher connected bodies of the soul, ito ang tinatawag natin na astral body. One of the connected bodies, which could be higher than the physical body. Yung kakayahan ng astral body, makapasok siya sa astral spiritual world. At may higher than that kind of physical, yung 9 connected bodies na tinatawag na Advanced Elemental Foundation, Super Light Body Foundation. Ngunit yan ay mga aralin na ng Advanced Spiritual. Kaya sinabi ko yung preamble ng mga aralin ng Advanced Spiritual World, ibinigay sa mga tao para matutunan ng mga tao. At yung mga tao, malalaman nila yung daan
sa pag-akyat doon sa higher na dimension. Sa karamihan tinatawag nila na langit. So, itong mga aralin na ito ay napaka-importante. Maging conscious ka sa iyong travel papunta doon sa spiritual world. Nang sa bawat panahon na ikaw ay matutulog, ang physical na katawan at the delta mode ng frequency of the brain. And then, big sabihin ng delta mode is tulog, deep sleep. The physical body is really sleeping. Ang iyong consciousness mo in the astral world ay talagang conscious na naglalakbay sa astral spiritual world. Yan ang ibig sabihin ng conscious astral travel at pasok rin yan sa inner cultivation. Kaya itong mga aralin ng Art of Life, talagang napakaraming mga bagay na matutunan ng isang tao na mag-practice ng angels contact and connection. At kaya niyang magproteksyon sa kanyang sariling buhay at kaya rin niyang makakontribute ng protection para sa protection sa pangkalahatan na ito ay tinatawag na hub, center of spirituality sa buong mundo. Kaya ang usapan dito hindi lang dito sa ating bansa. Hindi lang sa specific na mga tao or mga believers, mga taong mga naniniwala, pati na rin yung mga taong hindi naniniwala. Ngunit sila ay gumagawa ng mga kabutihan para sa ating buhay, para sa planeta o sa pangkabuuan. Na ibig sabihin, itong hub or center of the spirituality, that is actually the vehicle of unity. Ang foundation niya is yung enerhiya or energy. At kailangan sabay-sabay ang mga tao na nakakonek sa napakalakas na enerhiya doon sa tinatawag nating hub or center of the spiritual formation. Dahil na dahilan niya binigay ng Supreme Master itong lessons na Angels Contact and Connection. Para yung lahat ng mga taong gustong mag-aral ng advanced na enerhiya na makapagbigay ng magandang kalusugan sa katawan, hindi lang body, mind, soul, and spirit, or katawan, kaluluwa, katawan na physical, at kaluluwa at sa espiritu, lahat ng mga tao ay pwedeng mag-practice. That is already regardless of belief or religion or culture. Ano man yung kultura natin, or belief, race, walang problema yan kung ano ang yung mga lahi natin. Ang kailangan natin na mayroon tayong magandang kalusugan, malusog na katawan, malusog na spiritual lang dahil may vigor of spirit. Ang physical na katawan natin, bawat cell ng ating physical na katawan, bawat energy, body ng ating kaluluwa ay mayroon talagang vigor of spirit. Na ibig sabihin, substantive energy of the force of the spirit of the Supreme Infinite. And then, by that kind of power that you have in your life, mayroon kang ganyang puwersa sa iyong kaluluwa, sa iyong buhay. Mayroon kang kakayahan na makapagproteksyon. Ang tawag niyan, fending yourself. Mayroon kang powerful self-protection. Mayroon kang kakayahang makapagprotekta. Can contribute the fending of the hub of the entire planet. Para sa mga light workers sa buong mundo. Kaya kailangan itong mga aralin ngayon na ibinigay ng Supreme Master. Kaya kayo lahat may mga kapangyarihan. Ngunit yung mga kapangyarihan na iyon ay natutulog lang pansamantala. At hanggang sa panahon na iyon ay matutunan mong gisingin ang mga kapangyarihang iyon. Yan ang panahon na makagawa ka ng malaking contribution sa iyong mission dito sa buhay to protect the treasures of light. At ano ang mga kayamanan ng liwanag? Ang mga tao mismo ay kayamanan ng liwanag. Ang tunay na kayamanan ng liwanag ay yung mga kaluluwa, yung mga tao. Yung program ng final formation of this planet before the harvesting time would be the sealing, yung mga marka ng Art of Life or marka ng life's destruction. That's why
Sinasabi ko dalawang supreme power na magbagaan bago darating ang bagong panahon. Bago darating ang katapusan ng panahon at mag-umpisa na naman ang bagong panahon na ang tawag sa bagong panahon, super advanced na technology at saka super advanced na spirituality. And which way of this new world we come to abide our lives? Saan tayo mag-abide? Saan tayo? Doon ba tayo sa art of life or doon ba tayo sa art of distraction? When you are at the art of life, yung kaluluwa mo mag-transform into advanced elemental foundation. So, maging mystic psychic people ka. Ang tao, tawag sabihin, mystic psychic people, hindi yan brilliant mystic psychic people. Tinatawag lang yan na brilliant mystic psychic people, ngunit hindi yan ang ibig sabihin yan. Yan yung mga kaunting mga bato, yung mga little stone, na mga mutya, hindi yan ang ibig sabihin ng mystic psychic people na tinatawag natin dito. Yung mystic psychic people, because you are mystical, advanced elemental foundation, and become member of the supreme governance of the infinite cosmic family of light. So, ang ibig sabihin yan, that is beyond interplanetary. Ang ibig sabihin, pag ibig sabihin interplanetary, planetary, na hindi pa stellar. Yung klaseng buhay na yan dito sa planeta at sa ibang mga planeta. And we are now entering into that actually level of development, interplanetary. Kaya yung mga exploration ng mga rockets natin dito sa ating planeta papuntang ibang planeta, doing research, discoveries. Kaya malakas ang development ng siyensya ngayon. Ngunit paano na lang ang mangyari pag malakas ang development ng siyensya, but ang spiritual development ng mga tao or sangkatauhan hindi masyadong naka-match up sa development ng siyensya ngayon sa material na side. Hanggang sa panahon na malilimutan ng mga tao na mayroon talagang Diyos at ang nangyayari yung panahon na yung talagang Diyos, yung talagang mga tao na maniwala ang mga tao na kaya rin nila ang mga gawain o mga ginagawa ng Diyos. At talagang mangyayari yan pag hindi makamatch up ang mga tao sa frequency, sa spiritual side. Kaya kailangan ng tao na matututo sa lesson na binigay ngayon ng Supreme Master. That is why everybody has the mission. Lahat may mga mission. Tulong-tulong na protektahan itong hub of the light workers of the entire planet. Na ibig sabihin, center or vehicle or ship ng mga light workers, barko ng mga light workers sa buong planeta. Na yung lahat ng mga tao nakakonect sa hub, maski iba't ibang mga paniniwala, mga culture or religion, ay talagang light workers yung mga tao na yon. Na yung mga tao na yon ay gumagawa para sa ikaunlad ng buhay, hindi para sa ikasira ng buhay. So, kailangan ang mapakalakas na enerhiya at makukuha lang yung napakalakas na enerhiya sa release energies from the Supreme Master of Wisdom, Supreme Super Light Angels. That is actually regardless of the name of your belief. Kaya mayroong aralin na ibinigay. At itong aralin na ito ay tinatawag na inner cultivation, specifically Angels Contact and Correction or Art of Life 172. At kailangan rin na mayroon tayong pagkakaisa. Unity even in diversity. Mangyayari ba yung pagkakaisa sa gitna ng iba't ibang mga paniniwala? Ang sagot niyan ay talagang mangyayari yan. Matututo lang tayong gampanan ang ating mga spiritual responsibilities na kailangan nating maging malusog sa physical na katawan at saka sa spiritual na katawan. Ngunit pagbayaan natin yan, talagang hindi tayo magkakaisa. Sa Art of Distraction, may tinatawag na blinding ignorance, human negative ego, and various other human weaknesses. Pag napaka-puwersado itong tinatawag nating human negative ego, that is actually weakness of someone. Kahinaan yan.
human negative ego. Maski alam natin yan ay talagang mali. Ngunit talagang nakikita natin na yung kamalian talagang mali, alam natin, ngunit hindi natin magawang maiwas to dahilan na yung talagang nakapakapursado itong human negative ego. Kaya yung distraction talaga ay lalamunin ang isang tao sa distraction, art of distraction, pag hindi talaga ito makontrol ang human negative ego. At bawat tao mayroong human negative ego. So ay pag tanong natin sa ating sarili, sino ba yung talagang ating kaaway natin sa buhay? Ang pinakaunang kaaway natin sa ating buhay ay yung tinatawag nating false self in English. That is human negative ego. That is also actually part of the blinding ignorance. Kaya itong pinakadelikadong kaaway natin ay tinatawag na blinding ignorance. At nakatatak yan sa human negative ego. That is your false self, our false selves. Kaya kailangan natin itong burahin upang maging lumiwanag ang ating kaisipan at maging spiritual na kaisipan ang ating magagawa at ating magagamit sa ating paglakbay dito sa planeta. At tayo ay talagang magtagumpay laban sa lahat nating mga kaaway. Yung mga kaaway na talagang gustong burahin tayo dito sa aklat na buhay. So, ito ngayon ang kailangan natin. Ang pagkakaisa. One of the most important thing, mayroon tayong unity even in diversity. So, sa gitna ng ating iba't ibang mga paniniwala, kahit magkaiba ang ating mga paniniwala, may paniwala man tayo or wala, ngunit mayroon tayong pagkakaisa. At siya ang parte nitong panahon ngayon na tayo ay mayroong pagkakaisa. At yan rin ang sinasabi ko sa lahat na itong mga paniniwala natin ay talagang maganda ang ating paniniwala at dapat talaga nating irespeto ang bawat paniniwala ng tao. Nang dahil yung itong paniniwala ay part ng ating konsyensya, na ibig sabihin talagang yan ay kaparte na ng ating buhay ang ating paniniwala. Kaya wala na tayong dapat pang ituro na mga katuruan na kailangan nating baguhin ang ating mga religion. Hindi na kailangan yan or spiritual na mga grupo. Saan tayo naging naripormado sa ating buhay? Kasi naniniwala tayo. Yun na yun ang ating mga fundamental na mga aralin. Mayroon tayong religion, mayroon tayong mga spiritual na grupo. Ang kulang na lang diyan ay ating palaguin. Palaguin natin ang ating mga paniniwala sa ating mga religion. Upang ating mga religion ay maging katotohanan na tayo ay mabigyan ng kaligtasan nang dahil ay ating ginagawa itong mga kalagdaan sa magandang kalusugan. At ano ang ibig sabihin ng magandang kalusugan? Magandang kalusugan sa physical na katawan at saka sa kaluluwa na katawan at saka sa spiritual na katawan. Or maganda na katawan, kalusugan sa ating katawan sa 7 dimensions of the soul. Kaya ang kailangan yan ay ang tinatawag nating inner cultivation. Kalagdaan sa magandang kalusugan gamit ang aralin na ibinigay ng Supreme Master. Ang tawag niyan, ang tawag niyan, angels, contacts, and connection. So, napaka-importante yan. Kaya sinasabi ko na palaguin natin ang ating mga paniniwala. Paniniwala sa Diyos, kahit ano ang ating religion, kahit ano ang ating spiritual na mga grupo, ang Diyos ay nasa atin. Magkakaisa lang tayo. That is actually unity even in diversity. Hindi yan makukuha ng isang tao na sobrang panatiko sa paniniwala, ngunit walang kaalaman, walang karunungan sa tunay na liwanag na galing sa Supreme Infinite. Kaya talagang iniutos ng Supreme Master na sulat o hindi man nakasulat sa iyong mga aklat o sa iyong aklat na ginagamit. My son, be wise. That is the first mother lesson of all the lesson. Wisdom.
Kaya hiningi ni Solomon sa Panginoon na bigyan siya ng wisdom or kaalaman or karunungan upang matutunan niya kung ano ang mabuti sa masama, upang magagamit niya sa kanyang pamamahala. Ganon din sa bawat tao, upang magagamit mo sa iyong pamamahala, sa iyong buhay dito sa napakadulas na mundo. Napakaraming mga pagsubok, napakaraming mga hadlang sa buhay ng tao na wala talagang liwanag. Nang itong mundo ngayon ay napakadulas. Nandito ang lahat na yon na mga kaaway sa buhay. Na ang tawag ng mga kaaway na buhay natin, mga negative energies, nakaprogram yan for the art of destruction para talagang ma-destroy ang kaluluwa at mabura sa aklat na buhay. Kaya maging scientific man tayo o hindi tayo scientific, kailangan talaga natin itong aralin ng Angels Contact and Connection at ito ay pabalik-balik ko na sinasabi sa lahat ng mga tao, hindi lang dito sa ating bansa, pati na rin sa ibang bansa through the live broadcast, posting yung ating mga live broadcast sa internet para marinig rin ng mga tao na yung kailangan ngayon talaga Angels Contact and Connection, because ang ibig sabihin nito ay complete surrender to God. Know thyself. Na ibig sabihin, kilalanin mo yung sarili mo. Hindi yon kilalanin mo yung sarili sa pamagitan ng ano yung mga na feel mo sa inyong puso't isipan. Bakit hindi basihan yan? Nang ang dahilan yan ay kilalanin mo yung sarili sa tunay na liwanag ng Diyos na mabuksan mo ang iyong spiritual na karunungan sa pamagitan ng pagbubukas rin ng mga advanced information sa spiritual function na nandyan sa iyong DNA. Pagsabihin natin puso't isipan, sinasabi na yan ni Jeremiah sa kanyang aklat. We'll just borrow first the word of Jeremiah, ang puso, ang kasing-kasing, limbungan labaw sa tanang mga butang. Kinsay makasusini ini. In English, heart is the most deceitful things above all. Human heart. Who will know that? Human heart. Rather, human heart. Ang kasing-kasing or heart. That's why when we say human heart, sometimes equivalent to animal's heart, animalistic heart. That is, there is something that we have to learn about human heart, divine love, eros love, philos love. Kasi pagsabihin natin puso't isipan, ano bang klaseng emosyon na mayroon ang tao? Puso't isipan, yan ay emotion dimensions of the soul. What makes you a person? Ano bang gumagawa sa iyo na isang tao? That's because you have the emotion dimension. Isa sa mga 7 dimension ng kaluluwa. But when you are AI, not I am, dalawang version ito. When you are I am, so I am that I am. Ibig sabihin, you have your higher selves. You are having that kind of consciousness. Heart wisdom ang tawag niyan. Ibig sabihin, AI, artificial intelligence. You have the intelligence, but without soul, wala kang kaluluwa. At wala kang kaluluwa, wala ka rin emosyon. At pwedeng bigyan ng emosyon. Nakaprogram yan sa web of the advanced technology. Lahat ay pwedeng gagawin. Kaya artificial. Mayroon kang artificial emotion, ngunit wala kang kaluluwa. Kaya talagang advance ang panahon. And this is actually the point in time we have to realize what are the things that should really matter in life. Ano ibig sabihin niyang question or katanungan na yan? Ano ang mga bagay na talagang magdudulot ng magandang mga hantungan ng iyong buhay. Magandang mga idudulot sa iyong buhay. Mga bagay na yun talagang magdudulot ng magandang mga epekto sa iyong buhay na hindi makasira ng iyong kaluluwa.
Lahat ng mga negative energies ay nakaprogram na talagang i-destroy at burahin ang kaluluwa sa aklat na buhay. Ito ngayon ang panahon na kailangan nating matutunan ang mga ibig sabihin sa espiritual na kalagayan sa lahat ng mga salita, na itong mga salita talagang makikita natin itong mga liwanag ng mga salita na ito pala yung buhay at ito pala yung distraction. Nandito ang lahat sa ating mga salita. Nandyan ang lahat sa mga salita. Kaya, ano ang ating kaisahan? This is actually a big question for everybody. Sa lahat ng mga nagpapatunay na ang katotohanan ng Diyos ay ito at talaga ang katotohanan ng Diyos. Ang katotohanan ng Diyos ay buhay at hindi distraction or hindi pagkawasak. At ang pagkawasak ay katotohanan rin ng Diyos at the opposite formation. At ito nga yung katotohanan na ating sinasabi, katotohanan na magbigay liwanag, buhay, at maging hagdanan or maging landas ng tao patungo sa pag-akyat ng buhay na walang hanggan. So, ang tawag niya ay Angels Contact and Connection or Art of Life 172. Kaya itong formula, basic formula, this is actually very important and useful for everybody to discern. Itong formula, thought follows energy. Thought, pag-iisip. Mayroon tayong mga pag-iisip. Anong yung mga bagay na maiisip natin? Yung kaisipan, yung isip mismo ay enerhiya. Mayroong vibrational frequency. Kaya magsimula sa ating pag-iisip at susunod ang puwersa or enerhiya. At yung mga enerhiya, napakaraming klaseng-klaseng enerhiya. Pag yung enerhiya, sasabihin natin na ito, tayo may mga kapangyarihan, or sabihin natin tayo walang mga kapangyarihan, hindi natin ito magagawa. Thought follows energy, applicable at all time. Sabihin mo na mayroong impyerno, talagang mayroong impyerno. Sabihin mo walang impyerno, talagang walang impyerno. Pa rin, depende na lang yon sa iyong paniniwala. Kaya itong paniniwala natin would be also the star mapping of our destiny. Kaya, pag dito lang tayo sa paniniwala, at dalawa lang ang patutunguhan ng ating paniniwala. Katotohanan na tayo ay talagang insakto or maging totoo, tumpak, ay maganda yan. Nang tayo ay naabot natin yung katotohanan ng ating paniniwala. Ngunit at the opposite formation ay talagang maligaw rin tayo sa ating mga paniniwala. Sa panahon ng yung paniniwala natin ay mali talaga. Yung star mapping ay we think that doon ang langit, doon sa ibang planeta or doon nakatira ang Diyos, hindi natin alam. Kaya pinaniniwalaan na lang natin nandiyon ang doon ang Diyos sa langit kahit hindi tayo nakapunta sa langit. Yung sabi ng iba, ang langit ay hindi doon sa hitaas, nandiyan sa iyong puso. Kasi talaga hindi alam natin kung saan yung langit na yan. At yan ay angkop lahat sa paniniwala. Kaya pinaniwalaan natin nang hindi talaga natin alam kung ano ang mga bagay na yon at ano talaga yung katotohanan ng mga iyon. So, dito tayo nakaikot-ikot ngayon sa ating mga paniniwala. Kaya, ang formula niyan, thought follows energy. Kaya sa high level ng meditation, sa iyong mga practice ng inner cultivation, pag meditation ang lesson, mayroong tinatawag diyan, cleansing of the vision. Sa panahon na napakarami na yung mga makikita ni mong mga vision sa iyong kaisipan, and that could be the time na you have to cleanse up all those vision. Bakit kailangang tanggalin ang lahat ng mga vision na yon na yun ang hangad yung ginagawa mo na meditation na makakita ka ng maraming mga bagay sa iyong tinatawag nating pagkaisipan or pag-iisip. Remember, thought follows energy. And then, yung formula na ginagamit mo, thought follows energy. And then, the direction of that thought follows of energy. And then, you have to see more visions and more visions. And every second would be 30,000 thoughts will come in your mind.
Napakalaming mga isip na pumasok sa ating kaisipan. Bawat segundo, bawat minuto, bawat segundo, 40,000, 40,000 ang pumasok na mga kaisipan sa ating pag-iisip. At how many thoughts will come in? A minute. Isang minuto. Isang minuto, 60 seconds. Sa napakaraming mga isip na pumasok sa ating kaisipan. At lahat ng mga isip na pumasok sa ating kaisipan in the forms of the visions. Kaya napakaraming vision na makikita mo sa iyong kaisipan. And then, what do you want in life? Ano bang hinahangad mo sa iyong sarili? Ang hinahangad mo sa iyong sarili, higher knowledge, mataas na karunungan. Kaya, hindi magagawa ng isang taong makaabot ng mataas na karunungan pag yung utak niya ay talagang punong-puno sa mga katotohanan, mga visions na nakikita niya sa kanyang sarili. Kaya napakaraming illusions itong kaisipan, mental dimensions of the soul. Kaya kailangan talaga natin itong maintindihan. Isa sa 7 dimension ng ating kaluluwa. Tinatawag niyan mental dimensions of the soul. Who are the citizens of your mental dimension of the soul? So, kailangan natin ang aralin na tinatawag angels contact and connection para yung energy na mag-support ng yung practice formation, inner cultivation, enerhiya na hindi talaga angkop sa 3rd dimensional frequency, hindi angkop sa minor vibrational frequency or within the mind supremacy. Ang ibig sabihin ng mind supremacy, lahat ng mapapasok sa iyong kaisipan at yung maiisip at maabot ng iyong kaisipan ay tinatawag na mind supremacy. Sa mind supremacy, angkop dyan ang astral spiritual world. Ngunit itong aralin na ito ay medyo mas mataas na hindi tayo talaga natin matutunan o daling simpleng matutunan pag hindi tayo mag-practice ng fundamental ng lessons na itinuturo ng dugukan. Kaya sinasabi ko sa lahat ng mga kaibigan, mga kapatiran, mga taong kakilala o hindi kakilala natin, na panahon ngayon, maging dugukan ka para maintindihan mo itong mga sinasabi ko upang maging dudukan ka rin sa iyong mga paniniwala. Ang ibig sabihin ng dugukan is foundation. Maging foundation ka sa iyong katotohanan na tinatayuan at magagawa mong maipaliwanag ang mga bagay na ito. At makagawa ka ng mga propesya. Angkop sa pagpahayag ng Diyos sa kanyang katotohanan para sa kanyang mga tao dito sa balat ng lupa, dito sa mundo at sa iba pang mga mundo. Remember the principle of dugukan, we are not alone. At napakaraming mga bagay na talagang kailangan nating buksan sa ating pagkatao. Buksan mo sa iyong pagkatao. Remember, positive energy attracts positive energy. Negative energy attracts negative energy. Kaya thought follows energy. And then when you think of positive energy, talagang positive energy, makakonect yon sa yung kaisipan. At saka papasok rin ang mga positive na energies, magdudulot ng liwanag or blessing sa iyong buhay. Ngunit with the application of the principle, thought follows energy, at saka bawat araw, bawat minuto, nakakonect tayo sa mga negative na energy. So, napakarami ring mga tao na pumasok na mga negatibong energy, pumasok sa iyong kaisipan. Just imagine na yung mga isip na pumapasok sa iyong mental dimension ay mga tao yon. Yun ang mga citizens ng mental dimensions of your soul. At saka, negatibong mga enerhiya na pumasok sa iyong mental dimension, na ang dahilan yan ay palagi tayong nag-iisip ng mga negatibong mga enerhiya. Then the application of the formula negative energy follows negative energy. Kaya, kailangan natin ang mga aralin ngayon. Mayroon tayong focus at tingnan natin
ang lahat ng mga katanungan, ano ba yung origin ng ating buhay, pinagmulan ng ating buhay, maging pinagmulan ng panahon. Saan ba tayo galing? Itong mga katanungan lang ito na magbibigay rin ng guidance kung ano ang kailangan natin gagawin ngayon. Origin of time. Ano ba ang origin simula ng panahon? Ano ba ang origin simula ng ating buhay? Saan ba tayo galing? Pag nanggaling tayo sa spiritual world, anong pangalan ng spiritual world ng ating pinanggalingan? At saan tayo pupunta? At ano ang gagawin natin ngayon, itong panahon ngayon sa ating planeta? So ito ngayon ang magandang mga bagay na dapat natin na tingnan at magbibigay rin ng liwanag sa ating buhay. Maging masaya ang ating buhay. Kahit itong mundo ngayon ay napakadulas, napakaraming mga gawain na talaga ngayon. I am writing actually the book of Dugukan, the 14th volume of the book of Dugukan, because this is actually the part of the activation of this time. Papasok ang bagong panahon. At sa bagong panahon, kailangan maghanda ang mga tao ng Diyos. At kung sino mang yung nakarinig sa kanilang mga guardian angel at saka spiritual master, darating din kayo dyan sa 14th volume of Dugukan. And then until the 15th volume of Dugukan, and until the final book of Dugukan, which is the chapter 19 of the book of Dugukan. At itong pinaka-importante sa aklat ng Dugukan. The first volume is actually Angels Contact and Connection. That is actually the preamble of the What's a Divine Revelation. At matutunan rin ninyo dyan yung Angels Contact and Connection. The second book would be Governing Star Formation, Palace of the Olympic Stars. And then dyan, magbibigay sa inyo ng kaalaman na pag yung tao ay pumunta sa langit, ang langit na ibig sabihin dyan, langit pala di ay itawag higher na dimension. Hindi yan langit doon sa itaas, kasi tatlong langit, pag magbasa kayo ng Biblia, you will find out there na tatlong langit ang gidescribe diha. Manayin ko langit at tumulupad ang mga airborne technologies, aeroplano, missile, rockets, mana sa langit na, manglugad diha ang mga langgam. That is the first heaven. Second heaven, it's actually the heavenly bodies. Sakay mo rocket, at mo sa langit, going to the outer space. That is another heaven. And then the third kind of heaven, a kind of heaven where God dwells together with His powerful angels. But that is actually difficult to find that kind of heaven. Mahirap na yan na hanapin ng klaseng langit na yan kasi walang address na ibinigay diyan sa Biblia. Hindi man talaga makikita niyo diyan kung ano talagang particular address ng langit na diyon nakatira ang Diyos kasama ang kanyang mga anghel. Kaya sa ating paniniwala, hindi man natin yan maabot sa ating pag-iisip at sa pagkaunawa. Sasabihin na lang natin, nandyan sa iyong puso. But about if I am scientist, then I have to dissect the heart, then looking for the heavens within. Hindi rin natin makikita yan. Maski anong effort na gagawin natin yan. Makikita lang natin dyan sa ating puso. One of the parts of the body is actually the cells, mga material, proteins. So, wala tayong magagawa dyan. Hindi natin mahalap ang Diyos dyan. So, ang ibig sabihin, yan is actually the part of the belief which I said, mind supremacy. Within the framework of the mind supremacy. So, ang ibig sabihin ng langit na yan ay supreme governance of the infinite cosmic family of light. Na ibig sabihin, yung lahat ng mga taong makapunta sa langit, pumunta sila doon sa supreme governance of the infinite cosmic family of light. Hindi sila pumunta doon sa astral spiritual division. Na ibig sabihin, astral world, astral spiritual division, that is within the framework of the mind supremacy. Astral spiritual world. Lahat ng mga tao na mamamatay, walang physical na katawan mabalikan, and then magpunta sila doon sa astral spiritual world. Yan, and general yan. Kaya mayroong tinatawag na general world spiritual division. Just like for that is just an example. Itong astral spiritual world, that is the general circulation for all the souls na hindi pa sila
nabigyan ng reading para makapasok sa Astral Spiritual Division. So, napakaraming mga bagay talagang angkop sa mga lessons na yan na gagawin natin. And sa lahat ng mga bagay na angkop dyan, nakaikot-ikot yan sa paniniwala within the framework of the mind supremacy. And beyond the framework of the mind supremacy, yan na yung aralin. Ang tawag niyan, Governing Star Formations, Palace of the Olympic Stars. That is actually beyond College of Mystery. After College of Mystery is Governing Star Formation, Palace of the Olympic Stars. Pag makapasa kanyan, maging Olympic Star ang isang tao. Maging siyang shooting star. Kaya pag nakikita kayo ng shooting star, and then that is not meteorite. Mayroong mga meteorites, mga bato galing sa outer space at saka babagsak sa lupa. Yan meteorites, mga fragments ba sa meteors. Kaunti lang mga bato, mga small stones. But when that is fallen down and then landed on the ground, makikita mo yan, malapit lang sa'yo. Makikita mo yung bato. But itong shooting star na sinasabi ko, na hindi mga bato, hindi meteorites, makikita niyo sa langit and then shooting star. But then that will happen na land on doon sa malapit lang sa yung mga paa, and then you have to look at the ground. Wala kang makikita maski kaunting marka diyan sa lupa na mayroong bagay diyan na nagamarka sa lupa. Wala talaga. That's because that is not a thing. Hindi yan bagay. That is, ang tawag niyan, moon handrim, bell handrim. That is klase sa tao na tinatawag na Olympic star. So, wala nang sukat niyan. Na ibig sabihin, that is actually a kind of life na higher than the humans, beyond compare with the humans. Kaya sinasabi niyan, moon handrim, bell handrim, angel. So, lahat ng mga tao na makapasa sa buhay, sa mortal physical world, makaakyat doon sa langit, maging moon handrim, bell handrim, angel. Lahat ng mga alien na makapasa sa buhay, sa physical na mundo, lahat ng mga engkanto na makapasal sa buhay, sa mga aralin na ibinigay ng Supreme Master, ay maging member of the Supreme Governance of the Infinite Cosmic Family of Light. At yun aakyat ang mga tao. At yan ang ibig sabihin ng langit, na langit na doon gustong pumunta ang tao. Kaya naging itong biro-biro lang ba sa aking mga kaibigan. Joke ko lang sa aking mga kaibigan. Ako ay hindi ko pumunta sa langit. Hindi ko gusto magpunta sa langit. Kasi yung langit na sinasabi nila sa akin, langit na may measurement, may sukat. Ang gusto kong puntahan na langit na talagang walang sukat. At hindi sila naniniwala sa akin. At okay lang yan. That's because that's still again within the framework of belief. And beyond belief, kasi itong sinasabi ko is actually is beyond belief. Na talagang katotohanan na walang sukat. At gagawin mo lang at gagawin. Nabuksan ang iyong spiritual na kaalaman, karunungan, at makikita mo rin ang katotohanan na sa iyong buhay, ikaw ay talagang may kapangyarihan. Kailangan lang yung gisingin mo ang mga kapangyarihan na yan na natutulog sa iyong katawan. At magagawa mong maintindihan ang mga bagay na sinasabi ko. Kaya itong mga aklat ng dugukan ay talagang napaka-importante sa lahat ng mga tao. Hindi ito maintindihan ng ikaw ay naniniwala. Maintindihan mo lang ito ng ikaw ay gumagawa. Kasi yan talaga ang susi sa katotohanan na gusto mong abutin sa pang-espiritual na kaalaman. Ngunit sa paniniwala man ang iyong gagamitin na iyong abutin ang mga bagay na hindi maabot ng iyong pangtaong kaisipan, ay talagang mabigo ka lang sa iyong hangarin. Nang ito ngayon ang panahon na talagang gagawin mo ang mga lesson, aralin, upang talagang ikaw ay makagising sa iyong tunay na espiritual na kaalaman at talagang magtagumpay sa pag-akyat doon sa kaharian ng Diyos sa langit. Kaya, maintindihan mo kung anong origin ng panahon, ikaw ay talagang yung marating ang iyong hangarin sa pinakamataas na kahulugan na iyong espiritual.
At siyang sa panahon na maabot mo na yan, yung panahon na wala ng talagang panahon. At ano ang iyong klaseng pagkatao? Ano ang iyong anong tunay mong pagkatao? Sa karunungan, sa liwanag na angkop na yan. So, dito tayo magsimula. Magsimula tayo sa connection na ibinigay ngayon ng Supreme Master para sa lahat. At may formula ito na kailangan natin tanggapin. Receive, align, and adapt. Receive, align, and adapt. Matutunan natin na magagawa itong pagtanggap. Pag-align o pag-adapt sa napakataas na enerhiya. Ngunit again, hindi ito magagawa sa paniniwala lang. Magagawa lang ito pag iyong gagawin ang angels contacts and connection. At umpisahan na estudyuhan, pag-aralan ang aklat ng dugukan. Okay, so to continue this light service formation, Haliging Roslyn, ibigay ko kayo ni Lubas Saligi. Pagbalaan sa kinabuhi o sa kinayahan. Bim.